Akala mo ba healthy ang pag-inom ng gatas? Bad news! Hindi lahat ng may milk, healthy agad. Kaya nga, pag gusto nating maging healthy, automatic nasa grocery cart natin. Fresh milk, chocolate milk, low-fat milk, yogurt drinks, milk tea paminsan. Kasi simula bata tayo, nakatanim na sa isip natin na milk equals strong bones equals healthy body. Pero ito yung hindi masyadong pinag-uusapan. Hindi porket may calcium, healthy agad. At minsan, yung iniinom nating healthy araw-araw, yun pa pala yung unti-unting nagpapalala ng inflammation, blood sugar issues, at hormonal imbalance sa ating katawan. Common belief kasi, healthy ang gatas dahil pampalakas ng buto. Pero, according sa isang Harvard research study involving more than 77,000 women sa loob ng 12 years, walang clear evidence na mas protected sa hip fractures yung mga mas maraming umiinom ng milk. Yes, narinig mo tama. Yung akala nating automatic protection para sa bones, kabaliktaran pala. Yes, totoong mayaman ang gatas sa calcium. Pero, kulang na kulang siya sa magnesium. Para ma-absorb ng katawan natin ang calcium sa gatas, kailangan may equivalent amount ng magnesium. Kumbaga, 1:1 ratio ng calcium to magnesium para ma-absorb talaga ng maayos ang calcium. Kaso, sobrang baba ng magnesium nito. Kaya ang nangyayari, mas hinihila palabas o ninanakaw pa nga ng gatas ang calcium ng buto mo. Ito ang dahilan ba't sa Harvard research lumabas na the more cow's milk you drink, the higher the risk of hip fracture you get. At may isa pang mas nakakagulat. According naman sa findings published sa Science Direct, parehong skim milk at whole milk were associated with increased risk of type 2 diabetes. Kaya mapapaisip ka talaga, kung healthy talaga siya, bakit parami ng parami ang may inflammation, obesity, diabetes at hormonal problems kahit healthy eater naman daw sila? Ito pa, maraming commercial dairy farms sa ibang bansa gumagamit ng growth hormones like RBGH or RBST para mas dumami yung milk production ng cows. Ang problema, some experts and researchers raised concerns dahil pwede itong maka-affect sa hormone balance ng tao. Possible issues na madalas pinag-uusapan ng health experts, hormonal imbalance, acne breakout, chronic inflammation, weight gain, insulin resistance, digestive issues, bloating, fatigue, increased sugar cravings, at syempre, iba-iba ang reaksyon ng katawan ng tao. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng umiinom ng milk magkakaroon agad ng sakit. Pero ang point, hindi siya automatically perfect health food gaya ng pinaniwala sa atin noon. Kaya pansin mo minsan, busog ka naman pero bloated ka. May healthy breakfast ka naman, cereal plus milk plus flavored yogurt. Pero after 2 hours, gutom ka ulit. O kaya lagi kang inaantok, mabigat katawan, hirap pumayat kahit feeling mo healthy choices ka naman. Minsan, hindi lang calories ang problema. Minsan, yung inflammation at blood sugar spikes na rin. Simple lang kasi, most flavored milk products today mataas sa added sugar, artificial flavors, hormonal residues, highly processed ingredients. Kaya, imbes na makatulong sa metabolism, pwede pa nitong guluhin ang insulin response at appetite mo. Kaya, maraming tao, mas lalong nagkikrave, mas mabilis gutumin at hirap magkontrol ng timbang. So, anong pwede mong gawin? Number 1, prioritize plant-based whole foods gaya ng whole grains, seeds, beans, nuts, legumes, mushrooms, gulay, prutas, at root crops kasi nandito ang mga safe, mataas sa antioxidants, phytochemicals, at siksik sa sustansya. Number 2, try healthy alternatives like almond milk, oat milk, coconut milk, or non-GMO soy milk na hindi sobrang tamis. At ang pinaka-importante, huwag basta maniwala sa marketing na healthy agad porket nasa commercial. Ang goal, awareness. Kasi minsan, yung bagay na akala nating healthy dahil nakalakihan na natin, yun pala yung silently nagpapahirap sa katawan natin. Kung gusto mo ng mas maraming ganitong health truths na simple at madaling maintindihan, follow and share. Kasi maraming normal na pagkain today na hindi pala ganun ka-healthy gaya ng inaakala natin.